Okay, judgmental. What means judgment? Judgmental, yung Isang may extra. masabi ka sa ano mo, bawat halimbawa. Judgmental. Nakikita mo yung Sa ginagawa, Tagalog, sa Tagalog, sa Tagalog yan. panghusga raw eh. Panghusga, no? Papanghusga. Mapanghusga, judgmental. Di ba, pag minsan nadidinig mo sa mga balita. Okay. Judgmental. Ah. Okay. Sa Tagalog, mapanghusga. Panghusga. Dito tayo sa kan. Mateo chapter 7 verse 1 hanggang 5. Maaaring narinig nyo na ito. Sabi ron, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing ng mata o sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing naggatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Yan. Yung gatahilan niya par. Sa ibang kwan kasi troso, no? Malalim yun. No. Sabi ron daw, wag daw tayong ayon dito, wag daw humatol sa iyong kapwa. No, sabi ron, huwag ninyong hatulan na ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Yan, judgmental. Kasi dumarating sa tao kasi yung panghusga, di ba? Dumarating yan eh. Yung bang ang sa palagay sa kanyang sarili ay wala siyang kapintasan. Nakuha niya? Kasi ganyan ka, ganyan yan. Yung panghusga. Meron ba kayong example na pwedeng sabihin doon sa pagja-judge sa kapwa? Pero, Ano? si ano, nakita ko na naman, umiinom. Ganon. Oh. Gali. Oh. Si Kuya ka masungit yan. Ayun pala. Pag-judge yun. Oh. Oh. Siya rin pala. Siya rin pala umiinom. Ganon. O kaya sabi pag Bakit pag di ka nagbago punta ka sa impyerno. Ganun. Di ba? Yung salitaan hindi rin Ay, mahirap din. Hinusga niya yung iba, pero siya naman pala may ginagawa ring hindi kaya-aya sa mata ng Diyos. So, ang kanya rito, huwag kayong humatol o huwag ninyo hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ibig sabihin pala, kapag humahatol ka sa iyong kapwa, ay pwede ka ring hatulan ng Diyos. Di ba? Kaya mahirap din yung naghuhusga sa kapwa na mas mabuti pang i-encourage mo na lang. Di ba? Ang solusyon kasi doon yung hindi yung huhusgahan mo yung kapwa na, halimbawa, ipupunahin mo siya, tapos meron ka naman palang dapat na ipuna din sa'yo. Mga ganon, di ba? Kaya, mas maganda ron, yung sinasabi nga doon sa Hebreo 10:24-25 na, magpalakasan kayo sa isa't isa, encouragement each other, sabi nga nun. Palakasin mo, halimbawa, paano palakasin? Maaring kapatid mo nanghihina, o maaring nadapa, nag-backslide. Hindi mo siya pwede sabihin, oh, parating na ang Panginoon, nanlalamig ka na, hingihina ka na. Ngayon, di ba? Sa halip na, kasi minsan kasi na, pag nakita natin sa ating kapwa, lalo sa kapatid yung kanyang kalagayan na parang nanghihina, anong dapat gawin doon? Pag naghihina siya, Siyempre, encourage mo. Bangon. palakasin, di ba? Hindi yung halimbawa, Huwag mo siyang i-down. ganyan ka talaga, hindi ka na magbabago. Di ba? Yan. Subukan nyo sa isang pamilya, may anak na gano'n. Halimbawa, ganyan ka na lang habang panahon, hindi ka na nagbabago. Sige. Yung bang, ang dating nun sa bata, yung bang, para bang wala siyang kakampi. Di ba? Yung dadating sa kanya yung ganito nung pala ko, wala pala nagmamahal sa akin. Kasi nakita mo na yung problema ng halimbawa ng anak mo, tapos sinabihan pa ng isang bagay na hindi niya magustuhan. Kasi buhay na niya yan, halimbawa,
adik, ano, halimbawa adik. Talagang pa-adik ka, hindi ka na talagang magbabago. Tapos, ginukampa siya, kinukundina mo, tapos imbis na palakasin, ayuin, ay nagiging rebelde yung bata. Ganito pala ako, patapon pala ako. Sige. Sinasabihan ako mga magulang ko ganito, di mas mabuti pang pakasama na lang. Ano ba magandang payo doon? Di ba meron na tawag na yung diplomasya? Ano ba yung salitang diplomasya? Pagsasalita ng malumanay. Di ba yung minsan, yung Diba? tama naman, alam mo yung diplomasya? Malalim yun Tagalog yun. Kaya nga, malalim. Diplomatic. Diploma. Pagkakaintindi ko doon, yung may diploma Di ba diplomasya, no? Daanin mo sa diplomasya, sabi Diplomasya. daanin mo sa mahinahon na pananalita. Kasi minsan kapag ka marahas ang pananalita, ang dating sa nakakausap mo ay kukundis siya, sasagot din ng pabalang yan kasi nga sanabihan mo siya ng marahas na pananalita. Pero subukan mo na mangusap siya ng malumanay. Sabi nga meron sa kawikaan nakasulat doon ang malumanay daw na pananalita pati ang hari ay na nakukumbisi sa magitan ng malumanay na pananalita. Yan na. So yun, pinakita doon yung wag daw tayong humatol sa ating kapwa upang hindi tayo hatulan ng Diyos. At binanggit nga dito, yung sandali, tatanggalin ko yung ping mo sa mata. Sabi nga no, yung ping naping sa kanya maliit lang, yung bang maaring lang ang nakatakwa sa mata niya ping lang ng ipa. Samantala sa kanya gatroso naman ang kanyang ping sa kanyang mata. So yun no. So wag daw tayo humatol sa ating kapwa. So hindi kasi makakabuti yung paghatol sa kapwa kasi nga ang makapagbibigay lamang ng paghatol sa tao ay ang Diyos. Di ba? Tapos sabihin mo, nakita kita nagnakaw ka. Di ba? Kasi makukulong ka niyan. Ayun, ganun salita, no? Pinangunahan mo na yung tao na ayan, nag-inom ka, baka mahuli kayo dyan. Nakaw ka, makukulong ka dyan. Sagot siya na. Ibig sabihin yung palalita niya may kahalong may kahalong parang sinumpa mo na siya na mangyayari sa kanya yung gano'n, di ba? Kaya yung tatawag na wag mo humatol sa iyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Di ba? Sabi, aalisin mo yung ping mo, nung pala may ping ka rin sa iyong mata. Sabi nga dito, tanggalin mo na yung ping mo sa mata mo para makita mo mabuti yung aalisin mo ng ping. Okay, mag-alis na tayo ng ping. Mas malaki pala yung ping sa mata mo. Di ba? Meron kasing ganon. Minsan, napapansin natin yung katangian ng ating kapwa, yung ating sarili, hindi natin napapansin. Di ba meron ganon? Kaya ang nangyari dyan, imbis na magkaroon ng pagkakaanuwa, nauuwi sa away, di ba? Sakitan, samaan ng loob. Meron kasi yung kapag yung kapwa, kapag halimbawa ay alam mo yung kahinaan, tapos dinitiktik mo pa siya, gagawa din siya ng kaparaanan para makaganti. Di ba gano'n? Nasaktan niya ko. Iisip ako kung ano makita ko sa kanyang kamalian. Bibeltahan ko siya. Ganyan yan, nagbibeltahan. Nakuha niya. Sabi niyo minsan, di ba sa basis ng mga naranasan natin, mas mabuti pa yung tumahimik ka na lang. Tapos hintayin mo yung time na makapagsalita ka na nasa mood yung kapwa. Kasi pagka wala, ano ba yung mood? Ibig sabihin nasa condition siya. Kapag sinulubong mo siya na mainit ang ulo, ay hindi makakabuti yung pagpapayo, di ba? Kaya kailangan parehas kayo nasa mood. Yun. Kaya yung natawag na judgmental ay hindi makakabuti yan. O sige, alisin ko ang ping mo pero meron palang ping sa mata. Di ba? So yun sinasabi ng Lord na do not judge. Huwag kang humatol sa iyong kapwa upang di ka hatulan ng Diyos. Okay, meron ba tayo makita sa example dyan sa nakasulat dito na iba pa? Naalala niyo yung babaeng nahuling nakikiapid. Ito ating natin sa John 8. Pakinggan niyo sabi rito. John 8 at sabi rin, at umuwi na ang bawat isa, ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinamagahay
nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseyo. Ano ba eskriba at mga Pariseyo? Saan yung pagkaunawa? Eskriba. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseyo ang isang babae. Ayan, bago ko idugtong yan, meron akong tanong. Saan ba yung pagkaunawa niya sa eskriba at mga Pariseyo? Isang grupo, samahan. Yung eskriba kasi, sila yung mga may naunawaan, magaling sila sa mga kasulatan. Yung mga Pariseyo naman, sila yung mga katulad ng mga pare na magaling sila sa mga religious leader. Ngayon, sabi dito ay nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at mga Pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinatanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya, yung kay Jesus Christ, ano? Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa magitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Ibig sabihin kinukulit, no? Kinukulit nila si Jesus Christ na ang babaeng ito nahuli namin sa pakikiapid. Ano maihatol natin sa anong dapat sa kanya? Kasi yung mga eskriba at mga Pariseyo, alam nila yung kasulatan, yung mga aral ni Moses na kapag yung mga nagkakasalanan ay binabato hanggang sa mamatay. Kaya yun ang sabi ng mga Pariseyo. Tinatanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa magitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya sila'y tinitigan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa kanyang harapan. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. So, nakita nyo, ang Panginoon ay nagkatawang tao siya, di ba? Sabi sa Mateo 7 kanina, huwag kang humatol sa iyong kapwa upang di ka hatulan ng Diyos. Kung tutuusin talaga, ang Panginoon, meron sa karapatang humatol. Pero hindi niya ginawa yun kasi nga, siya ay hinubad yung pagiging Diyos niya at nagkatawang tao. Kaya sabihin ng Panginoon, nasaan na yung mga babato sa iyo? Kasi magmula doon sa mga matanda, sabi kasi ni Jesus Christ, o sige, sino man sa inyo walang kasalanan, ang siyang unang dumampot ng bato upang batuhin yung babae. Kasi yun ang batas ng panahon ni Moises kapag ang mga tao ay nagkakasala sa pang-utos, saka yung gaya na nahuli sa pag-iipid, ay dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay. Matindi yan, di ba? Yun ang batas ng panahon ni Moises. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinisilo nila si Jesus Christ Kasi alam ng mga eskriba Pariseyo ang law. Ngayon si Jesus Christ, alam din niyo yung law. Ngayon, kung walang karunungan ng Panginoon sa salita ng Diyos, ay sabihin, sige, batuhin na ninyo siya. Bagamat tama naman talaga yon. Kung ganyan, sabi nga, huwag kang humusga. Ganyan sabi ko kanina, hindi ka pwedeng humatol sa kapwa mo kasi baka mamaya katulang ka rin ng Diyos. Tingnan niyo ang karunungan ng Panginoon, no? Doon niyo makikita ang pag-ibig ng Lord sa makasalanan. Ang tanong daw, bakit dinala ng mga Pariseyo kay Jesus, yung babae kay Jesus Christ? Kasi para siluin si Jesus Christ na para gustong lumapakinggan ng Panginoon na kung ano yung sasagot niya. O yamang sinabi doon sa batas ni Moises ay batuhin ng babaeng katulad nito ay sige, batuhin ninyo. Ganun sana sabihin ng Panginoon, no? Pero alam niyo ba, nung yumuko ang Panginoon nagsulat sa lupa ganyan, ano kaya nasa isip ng Panginoon? Bakit siya nagsulat sa lupa, no? Sa palagay niyo? Nagtanong.
Di ba, nagtatanong yung mga tao. Tapos, kinukulit siya. Tapos yung kumuha ng Panginoon nagsulat sa lupa. Ano kaya sinusulat ng Lord mo? Sabagay, hindi naman nakadetalye dito. Ang pangalan ng babae niya? Magdalena. Walang nakalagay na pangalan. Yung babae? Oh, wala. Sa ibang kwan naman 'yon, sa ibang yugto 'yon. Yung si Magdalena yung nagpunas ng Hindi, iba yan eh. oo. Ibang history din yun. Ibang istorya na. Ibang history niya. Ibang istorya 'yan kasi wala binanggit na pangalan dito. Hindi ngayon na kinukulit ng mga tao si Jesus Christ. Kasi pag sinabi ng Lord na sige batuhin ninyo. Pero nagsalita ang Lord, di ba? Bago siya nagsalita ang Panginoon, nagsulat muna siya. Sa palagay niyo kaya ano inisip ng Lord, no? Nagsulat sa lupa. Hindi naman pinakita rito kung ano Ano sinulat. sinulat? Wala naman sinabi. Alam niyo ang Panginoon ay mapanalanginin siya. Yung pangyayari, nag-intercede na siya kung ano yung dapat maganap. Kasi kung walang, habang kasi nangungusap ang Panginoon, nagpe-pray yan eh. Nag-intercede siya, ibig sabihin ng intercede sa Tagalog ay namamagitan through prayer. Yung diwa niya at isip niya na langis sa Ama na ingatan yung babae. Bagamat di nakasulat niya, kung masasay ko mo yung isip ng Lord, ganun yon. Kasi hindi ganun kadali yun. Babatuhin ng mga tao yung babae kasi yun ang batas. Kaya ngayon, gusto nila siluin ng Panginoon para wala silang magiging dahilan na pumayag si Jesus kasi batuhin yung babae. Nasa na, anong pang dahilan bakit naparito ang Lord sa lupa? Hindi ba naparito ang Lord para sa mga makasalanan? Di ba? Naparito siya sa mga makasalanan ayon sa istorya de kay Sakeo. Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. So, yon nangyari ano? Hindi ngayon tumayo ulit ang Lord. Tumayo ulit ang Lord at sabi, sige, ganito. Hindi naman sinabi ng Lord, sige, batuhin na ninyo siya. Hindi naman sinabi gano'n. Kung sino naman sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang dumampot ng bato at batuhin siya. Yung tanong na yon, anong ibig sabihin nun? Kung sino sa inyo walang kasalanan, meron bang taong hindi nagkasala? Ano sabi doon sa Romans chapter 6, 23 na lahat ng tao ay nagkasala, bunga kaya batagan. Kaya wala silang maidadahilan. Kaya nangyari doon, nag-alisan yung mga tao mula sa matanda. Bakit sa matanda? Hindi nagsimula sa mga bata. Bata sa matanda yung kasalanan. Ha? Simula sa matanda. Nagsimula nagmalas yung matanda, di ba? Bagay mga bata. Bakit di naunang malas yung mga bata? Kasi ang mga bata tanda, siya ang siyempre, magulang yan, di ba? Siya yung nangungulo kasi na. Sila ang bagay parang siya lang ang ehemplo, di ba? Nauna siyempre susunod ng mga bata. Tapos nag-aalis na, nasa na yung mga babato sa'yo? Nag-aalis na po sila, Panginoon. Anong sabi ng Lord? Sabi niya, wala po, Ginoo. Sagot ng Laban. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan, humayo ka at wag nang magkasala. Hindi rin kita parurusahan. Kasi yung mga tao, parurusahan sana siya. Kung hindi pinarusahan ng mga tao yung babae, ayon sa conviction. Alam niyo ba ibig sabihin ng conviction? Yung salita ng Lord. Sige, sino yung walang kasalanan sa inyo bumato sa kanya? Siyempre, nabagbag yung kalooban lang. Kuri pala yung makasalanan, hindi pala dapat na batuhin siya. Kasi pag ginawa nila binato yung babae, dapat din silang batuhin dahil pare-pares din silang may kasalanan. Kaya sabi ng Lord, hindi rin kita babatuhin. Parurusahan. Anong karugtong? Humayo ka na. Huwag na magkasala. Diba? Yun yung matindi rin, no? Minsan kasi ang tao, no? Yung salitang huwag ka na magkasala, madali kasi sabihin huwag ka magkasala. Diba? Minsan, Lord, patawad po. Nagpatawad, may ka ng tawad, dumarating ang panahon, uulitin pa rin nagawa mong pagkakasala. Diba? Yung bang paulit-ulit na nagkasala, mapatawad pa ba yun? Okay. So, yan, no? Dumako tayo sa, hindi nakuha ni istorya, no? Dumako na naman tayo sa ibang istorya naman. Sa Lucas 18. Hello, nandiyan ba kayo?
Di ba ang topic natin ay yung judgmental na, yung wag humatol, wag humusga sa kapwa. Di ba nga, ang tingin sa sarili siya ay magaling, siya ay hindi. Nagkakaroon ng comparison ba? Kinukumpara niya sarili niya sa sarili niya sa iba. Nga, ito ang, dito naman, sa Lucas chapter 18 verse 9 to 4, sabi dito, ang talinhaga tungkol sa Pariseo at sa publikano. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay publikano. O, Pariseo na naman. Ano yung Pariseo? Yung Pariseo, marami silang alam sa salita ng Diyos. Yung eskriba, magaling sila yung mga magsulat, yung mga scripture, magaling sila sa scripture. Yung mga Pariseo, may mga tungkulin niya, halimbawa sa church, ano, mga pantas, mga eskriba, yung mga scholar, mga script. Yung mga Pariseo, sila yung mga leader ng Mga edukado, ano? Pariseo, sila yung mga leader ng reliyon, gaya ng mga pare. Yan. Sabi rito, ay may dalawang lalaking pumanhik sa templo. Ibig sabihin, umakyat sa templo, pumasok, ano, upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Ano na may publikano? Ano yung sa Tagalog yung publikano? Sa English. Di ba meron tinatawag na yung CPA? Ano yung CPA? Accountant. Abogado. Hindi, sa Pilipinas, pagkatapos ka kan, ano trabaho? CPA? Public accountant. Ayun, Certified Public Accountant. Oh, di ba? Yung publikano, sabi publikano, isa siyang tax collector. Ibig sabihin naglilingkod sa bayan. Isa siyang tax collector. Government employee. Government employee. No? Ito Puwad ang buwis. may dalawang lalaki manahik sa templo upang manalangin. Ang isa Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya. Kaya'y katulad ng publikanong ito. Nakita niya. Pares na nanalangin. No? Sabi ng isang Pariseo na, O Diyos, nagpapasalamat daw. Nagpasalamat pa, di ba? Ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Di ba? Papasalamat hindi rin sa katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kay katulad ng publikanong ito. Nagkuhampa, nasa harap ka ng Panginoon. Halimbawa po, for example, nang nagpe-pray ako, nagpe-pray siya o kasi naman, Panginoon, papasalamat ako sa iyo. Hindi ako magnanakaw, hindi ako nangangalunya, o kaya katulad niya. Sa palagay mo, kaya sa pandinig ng Panginoon, nakakalugod yung ganon. Di ba sabi kayo na huwag kang humatol, ano sabi sa karugtong? O kaya ay magnakaw, o kaya katulad ng publikanong ito. Ito pa yung ginagawa niya, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng salinggo. Nagpa-fasting siya, no? Hindi naman masamang mag-fasting. Kaya lang, yung pamaraan niya, yung pagko sa kapwa, ay hindi maganda. Bakit mag-gunga pa na ibang tao? Kung ginagawa mo, edi pagpasalamat mo na sa Lord, huwag mo na ikumpara sa iba. Di ba? Sabi niya, makalawa raw sa nagpa-fasting, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. 2 times a week siya nagpa-fasting. Ayun, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinikita, o nagtatithe siya sa lahat ng kinikita niya. Lahat daw ng kinikita. For example, meron siyang business na 5. O, lahat ng tithes na binibigay. Sabi, lahat daw nag-iika po ako ng lahat kong kinikita. Kaya sasabihin na, wala na ika po ngayon. Old Testament binanggit dito. Nakuha niya. Hindi may aral na ganyan. Tanong mo kay gano'n, wala nang tithes ngayon. Ito, binanggit ni Jesus Christ. Sabi na, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Ibig sabihin kinikita niya, mayroon siyang basic salary niya, tapos mayroon another business pa siya. Kinukuhan niya talaga na ikapo yun. Tapos samantala ang publikano, ay binanggit niya, nagtatithe siya, tapos nag-aayuno,
Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi. Ano yung dinadagukan? Hindi dinadagukan. Parang ganun, no? Ibig sabihin yung dibdib daw eh. Kasi ba ganyan, di ba? Talagang sa kanya, parang napakasama niya talaga. Ano? Yun daw ang publikano ay Habang sa sarili. samantala ang publikano ay nakatayo sa malayo o nakatayo sa malayo. Ibig sabihin may distansya sila, no? Hindi man lamang makatingin sa langit kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. Hindi man lamang makatingin sa langit. Sabi, hiyang-hiya. Siyempre, nandun ang Panginoon kasi kung bakit sinabing sa langit, ang Diyos kasi nasa langit, nakatingin sa bawat isa. Alam naman titingnan ng Panginoon nasa langit din. Nasa may mga tao. Wala naman nasa langit, nasa baba. Kaya sabi daw ng publikano, hindi man lang makatingin sa langit. Kasi sa hiya. O, at makikita niyo pa yung comparison no? Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. At sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Inamin niyang siya'y makasalanan. Sinasabi ko, yun lang ha. Yun lang sinabi niya. O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Wala na siya maraming sinabi. Yun lang ang kanya sinabi. Yung parisel, napakarami sinabi. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi ako katulad ng iba. Ako ay nag-aayuno, nagtatights. Hindi ako magnakaw, makasalanan, o kaya katulad niya. Tinuro mo pa. Di ba? Sa paningin ng Panginoon. Kahit sa tao, pagkaan ganon, yabang naman ito, sasabihin. Kung ba naman nagtatights siya, nag-offering siya nagpa-fasting Kaya wag na rin kumpara. Kung ba meron kang nagawang mabuti lalo sa Lord, wag mo na ibigay ng comparison sa iba sa paningin ng kung sa tao nagagawa mo 'yan, sasabihin ng kapwa mo tao, yabang naman ito para sila may kakayanan na ganon. Ay di lalo sa harapan ng Diyos. Di ba? Ayaw ng Lord ng mayabang. Naka niya. Kung ginagawa man natin isang bagay na yon, ay pinagpapasalamat na bilang testimony. Pero yung ikukumpara mo yung ginawa mo sa iba, oy, brother, mag-tithes ka rin ha, mag-fasting ka rin kasi kalooban ng Lord yan. But hintay mo yung decision niya. Kasi ang gawain ito, kapag hinipo ka ng Lord, hindi ka na pagsasabihan na paulit-ulit. Tingnan mo ako, ilang taon na akong nasa ampal. Marami na akong naipon sa langit. Di ba, kinukumpara mo ginawa mo, no? Kasi ang Lord, kapag hinipo ka ng Lord sa isang bagay na gusto niya papangirihin, gagawin mo yun. Hindi ka na obligahin na sundin yung utos ng Panginoon. Yung bang conviction ng Holy Spirit sa sayo at magiging magaan lang yung pagsunod. Nakuha niya? So, samantalang itong publikano, sabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. No? Wala na siya maraming sinabi. Kasi kita ng Lord yung puso niya na. Ito sabi niya ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itinataas. Nakanya. Sino sa kanilang dalawa ang kinalugdan ng Panginoon? Publikano. Yung publikano, di ba? Kasi sabi niya, siya ay nagpakumbaba. At ang sabi na Lord, sinasabi ko sa inyo, ang nagmamataas ay ibabagsak at nagpapakumbaba ay itinataas. So, yun ang katangian ng dalawa. Di ba yung sabi natin kayo na huwag kang humatol sa iyong kapwa. Yung kasing comparison, isa na rin bahagi ng paghatol sa kapwa yun. Di ba? Mas magaling ako sa iyo, nakita mo, mas maganda hinang ko sa iyo. Di ba? Yun sa iyo, kaliskis ano yan? Baya. Di ba? Yung baka, di ba may mga ganun mga biruan, di ba? Halo. Oh. Halo, bayawak ba? Di mo yung kaliskis, di mo yung hinang ko sa iyo, parang buto ng sili. Di ba? May tawa, no? Di ba? Naalala ko sa May tawa. maalala ko sa trabaho namin yung mga ibang lahi doon sa Road Blacker. Marami yan. Sa Road Blacker. Wala yan. Sabi, tinuturo kasi yung kasama namin. Welder ba yun? Sabi mo, ada welder? Siyempre, hamam. Hamam daw yung welder. Tingnan mo yan, no? Yung mga kwan. Sabi ko, hindi mo naintindi sinasabi mo. Mudiri yan. Sabi nga nun. Natameme.
Kaya kung minsan, hindi mo dapat na kunin yung kapwa mo. Kasi hindi mo alam yung pang nilalain pala mas mataas sa'yo. Nakuha niya. May mga taong akala mo parang karaniwal lang. Pero na ha? Hamam. PR. CR. Pwede. Baladiya daw. Sim-sim hamam sabi nga. Ibig sabihin yun, daw hinang kuan. Hamam. Malis ha. So, kwento lang naman yun. Kwento lang. Pero may improvement. Kasama yan sa show. Pero may icon na siya, nag-improve na. Testimony yan, Kasama yan sa topic. Kilala mo ba yan? testimony. Parang kilala ko na rin. Dapat. Okay. Walang pinaparinggan, pero may pinaparinggan. Wala akong pinaparinggan. Pero may tinamaan. May pinapatamaan. Hindi ko lang naman, by experience lang, di ba? Testimony lang sa Testimony na, pinagawa lang natin comparison na ba't sila saan ba nagmula? Dumating nga rito, helper lang. Di ba? Naturuan lang. Kasi minsan may mga tao natuto lang, nung natuto magaling na. Wala namang nagsimula sa meron. Ang hirap pa Nagsimula doon, talaga sa wala eh. ikaw nagtuturo ng araw, nung bandang huli, ikaw na tinuturuan. Nakakita ba kayo ng ganon? Nung bandang huli, ganito yung brad ha, ito sukat, ganito ang ganya, ito yung mga ganito. Nung natuto na mga lipas ng mga ibang taon eh. Ganito yan magaling na siya, siya na nagtuturo ng bandang huli. Samantalang, kumbaga teacher, tinuturuan niya yung estudyante niya. Nung nabaliktad pangyayari, yung estudyante naging teacher, tinuturuan niya yung teacher niya dati. Nakuha niya. Kanya kasing ability. Di ba? ng tao. So, yan. So, nakita natin mga kapatid ang comparison ng yung pagiging yung pag-judge sa kapwa, paghato sa kapwa. Amen? So, yan. Nakita natin yung babaeng nahuli sa pakikipid tsaka yung nanalangin, no? So, masabi natin na wala naman talagang taong perpekto. Lahat ay nagkasala. Nakuha nyo? Kaya yung paghusga sa kapwa ay mahirap yon. Iba naman yung paghusga sa pag-encourage. Yung kasing halimbawa, yung paninita, halimbawa, sinita mo yung kapwa mo na dumarating sa punto na bandang huli ay nagkakaroon ng sakitan ng loob na yan. Gagawa't gagawa ang isa ng kaparaanan para makaganti. Nakuha nyo? Halimbawa, nakita mo siya, sinabihan mo siya minsan kasi, may mga pangyayari na kapag nagsasalita tayo, no, yung dinadamdam niya isang bagay kapag ka nasa harapan ng madla ng maraming tao. Si ganyan yan. Malakas yan. Ano malakas? Malakas sumilik. Malakas kumuha ng ulam. Malakas ikang kanya, malakas ikang magtimpla yan. Mag-depende din kasi sa sitwasyon. Siyempre, nasa harapan ng siyempre mapapahiya. Ngayon, pagka naghiwalay na kaya, iisip ngayon pa. Yan si Kwanika, ganito yan. Malakas ko niya, humilik yan. Gano'n, di ba? Kaya magkakaroon ngayon ng comparison, kaya bandang huli. Magkakaroon ngayon ng samaan ng loob. Kaya ang dapat doon na i-encourage ang bawat isa. Sapagkat ang tao ay natuloy sa kanya yung pagiging makasalanan. Pero pasalamat tayo sa Lord at gaya ng babae nga, hindi niya, ako man hindi kita hatulan. Nagbibigay siya ng tsansa. Di ba? Okay. Panguli. Lucas 17:1. Lucas 17. So, gaya ng sabi nga na Depende na. may kasabihan, nobody is perfect. But there is perfecter. Nakanya yung English na yan. Nobody is perfect, but there is perfecter. Ano ba sa Tagalog na? Nobody is perfect. But there is perfect. Walang taong perfecto, pero merong perfecter. May perfecter. Nagpa-perfect. Di ba? Ba magaling? Sabihin, walang taong perfecto, pero merong isang nagbibigay ng chance na maging perfecto tao. Pero alam niyo sa totoo lang, ang tao ay nilikha ng Diyos na perfecto. Kaya may sasabi, walang taong matuwid, walang taong perfecto. Totoo 'yon, pero nung nilikha ng Diyos ang tao, perfecto talaga 'yan. Nawala lang yung pagiging perfection niya noong na tangay sila ni Taning. Pumasok ngayon yung pagiging imperfect ng tao. Dumaloy sa tao yan nung nagkasala sila sa magitan ng tukso ni Satanas sa tao.
Kaya hindi pwede sabihin na Yun yung mana Oo. ng kasalanan. o yung minanang kasalanan, no? Walang taong perpekto. Amen. Totoo yun. Hallelujah. Pero nung nalikha, perpekto sila. O, kaya kung nabanggit yun, no? Yung bakla sa arkan, wala talagang kasalanan yun. Alala? Perfecto. Anong kanya? Ah. Muslim ba yun? O baka Muslim naman? Perfect. Pag Muslim talagang Yun, walang mga kasalanan kapatid yun. sa Muslim Perfecto yan. yun eh. Sabihin, walang taong perpekto. Meron, si Perpekto Palapal. Pangalan. Ang Muslim. Yung kaklase ko ng high school, ayaw Perpekto, mabago. apelido ni Palapal. Bakla sa arkan si perfect. Okay. Kung Sa exam, perfect, laging pasa yun eh. kung perfect Sa siya, exam. kumbaga sa exam, na kumplito na yan, ano, yun yung perfect. Yung bonus. Walang wrong. Walang wrong May sabihin, Pero may mali ano. perfecto, walang wrong. sa exam. Okay. Kaya na perfect. Okay na kaya? Lucas. Okay, sa Lucas chapter 17. May sinasabi pa sila eh. Ano ba yan? Perfecto? No wrong daw, no wrong. Nag-i-enjoy sila sa perfecto mo eh. Ano daw talaga? Walang perfecto pero meron, no? Meron. Ano yun? Paliwanag nga. Depende sa conformity. Meron yung biro-biruan lang. Meron si perfecto. Sabi nila. Sa arkan. Sa Arakan. Perfect. Pinito daw mo, anak ni Mrs. Perfecto yun eh. Pili daw? Isa una. Perfecto yun. Walang taong perfecto. Meron si perfecto. Pilido lang. Yung kaklase ko ng high school. Perfecto ang apelido niya Palapal. Okay. Ay, Sabi rito, sinabi sa Lucas chapter 17, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Di ba? Hindi rin mawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala. Ibig sabihin, mayroong source.